Dito guys, masyado nilang binibibi yung katapat ko, kaya wala akong ibang magawa kundi pagdikitin sila upang mahilo. Kahit ilang beses ko silang mapitas dyan, talagang hindi sila nadadala. Sa tuwing makikita ko sila sa mapa, puro kamalasan lang ang kanilang napapala. Siguro magkaduo tong dalawang to kasi tingnan nyo naman halos hindi na sila maghiwalay. Eh di kung ganun lang din naman, pagsasamahin ko na lang sila sa hukay. Kapag ganyan kasing pinagtutulungan ako, di ko tinatantanan. Punta lang ako ng punta hanggat akin silang nasisilayan. Patago-tago pa kayo Estes dito, ilalabas din pala nung sinisipat ko na si Layla. Kahit anong gawing heal ni Estes, talagang hindi nila kinakaya yung hapdi ko. Ilang saglit lang makikita na nila si San Pedro. Sa totoo lang, di ko naman na kailangan yung Angela. Siguro kung patong lang to para maka-KS siya. Umuwi nga lang ako saglit, nandun na naman silang dalawa. Nabasag man nila yung unang first tower ko, ang kapalit naman nun ay pagkawala sa mundo. Wala nang ibang naging no choice si Estes kundi iwan na lang si Layla. Nagsawa na rin siguro siyang mamahinga. Sa puntong ito, muli na namang nagtagpo yung landas namin ni Estes, pero si Eudora naman yung kasama niya. Halos gawin nila ang lahat sa akin upang ako'y mapatumba. Ngunit ang naging resulta, eto pa rin ako na mamayagpag at sila pa ang nabura. Pati yung mga tori nila sa midline pinag-uubos ko. Hindi ko pinapalampas ang bawat mamataan kong hero. Tulad dito, si Layla na naman yung napag-abutan. Kapag nangialam yung mga kakampi niya, aking ding bibigyan. Sa kagustuhan ko maubos sila kahit nasa loob ng tori, pinapasok ko na. Kahit papagkukuryentein ako nitong si Eudora. Pasensya na kasi makakaminyak na naman ang bida. Eh, baka check yan. Wari ko kayo bilib na naman. Wala nang uwian to guys. Dito na lang ako tatambay sa base nila hanggang mamaya. Sa ubod ng galing ko, kayo na lang ang mananawa. Antayin ko lang sila makabalik isa-isa. Savage naman ang inyong makikita. Huwag kayong kukurap pa. Ang nakakagawa lang nito ay pambihira. Sigurado ipagkakalat nyo to at ikukwento sa iba. Araw ko po, savage na naman. Paulit-ulit na lang, may hihigit pa ba dito? Sana naman Munton maglabas ka na ng mas mataas sa savage. Kasi araw-araw ko na lang nararanasan to, wala na bang bago? Sa pagkakataong ito, kahit may minions kami, hindi ko pa tinapos. Tinan nyo, magagalit yung mga kakampi ko dyan. Sabi ng Tio Edna, pasikat pa. Sus, kapag ganyan, alam kong naiinggit lang sa aking mga galawan. Lalo ko pa nga hindi tinapos mga minions lang muna ang aking pinapahit sa tore. Subalit masyado nang lumalim tong Eudora, kaya pinagbigyan ko na. Kinayes ng aking kasama, kaya naman muli kong sinibat si Layla. Sa isang one hit lang na wala agad na parang bula. Bali si Gatot na nga lang pala at Alucard yung natitira dito upang mag-def. Sinayang lang nila ang aking oras. Dapat kanina pa sila nung una nag-left. Swerte pa nga nila kasi hindi ko pa ine-end. Kahit thank you man lang yung marinig ko no. Kaso wala man lang narinig sa kanila ni isa. Sa katunayan nga niya, nasa bingit lang nga ng pagkatalo, tumitipi pa. Pagka-ulti ni Gatot yun na pala yung first and last ulti niya. Di pa ako nakontento hanggang sa loob ng base nila hinabol ko pa. Hindi ko pa rin tinower lock. Bigyan lang natin ng tsansa. Kahit man lang sa huling sandali sila ay magdusa. Para ko nga silang hinarangan sa daan kasi sa labas ng kanilang well ay akin na lang tinayuan. Kita nyo naman kahit 5 sila, hindi na ako tinatablan. Madaling mag-tower lock yung mga kakampi ko Kala siguro nila makakambak pa kami. Kapag ako ang nakakampi nyo, hindi kayo magsisisi. Eh, baka check yarn. Okay na guys Chu versus Moskov. Ano, kinabahan ka na ba, pre? Medyo may daga Binigyan ako ng challenge ni Sight dito guys. Kala niya siguro may hirapan ako. Para sa aking unang challenge, teka lang. Lumayo ka muna. Sige, lumayo ka muna, okay? Para sa aking unang challenge, mula siya doon. Oo! Grabe! Napakadali lang Basic lang. Hula mo lang kung nasa ang push ako. Kung nasa kaliwa o kanan. Tapos, kailangan punta mo ko. Naku, pag nahulaan mo, meron ka na 1,000 pesos. 1,000 agad yun? Basic naman na ito. Okay, punta mo na. Nasaan ako? Wala mo. Ha? Teka lang. Nasaan kaya? Pakiramdaman ko lang yung mo, kaba mo. Sige, para laro pa bata. Nahulaan niya! Okay guys, unang nabunot ko, sabog ng cornstarch sa mukha. Para sa akin, palawang challenge. Ngayon, iniimbitan ko yung red buff ni Jake. Kita nyo naman, di ba? Jake, kapag nakuha ko to, makakatangkot ka ng parusa. Pero pag ikaw nakakuha nito, meron ka 1K. Sige! Wala, kalkulado kayo mga ganyan to Sige nga. Lugi ka boy, may ulti na ako. Patayin kita. Sige, hindi kita papatayin para hindi ka maano. Wala, akin to boy. Ay, mali na si bat ko! Akin yan! Ay! At dahil natalo ko sa challenge na to, toyo ang nabunot ko. Ano ito? Shot blast pero toyo yung ininom. Pak! Sarap! Para sa pangatlong challenge na binigay niya sa akin ay yung agawan ng repolyo. Ito pa naman yung pinaka nahihirapan ako. Tingnan natin kung aking makukuha. Bawal ka pala galawin. Hindi mo na itaga galawin. Galawin boy. Okay, ito na. Bang, kinuha ko na.
Up. Pwede mo ba akong sipain? Oo, pwede mo rin ako sipitan, di ba? Uy! Ano po eh? Dahil nanalo akong muli, nabasagan siya ng itlog. Ay! Ang sakit ah! Ang sakit! Kumalupit ka talaga. Kumalupit ka talaga sa bibat. 1540. Wait lang. 10 seconds lang. Oo. Oh, kita-kita mo ako. Nasa minion ako ah. Game. 1540. Oh, game na. Tapos ka na, boy. Nag-breaker! Nag-breaker ka! Talo ka! Ito mo, ano yan? Kain insekto? Ano yan? Kain insekto? Nagubang lang yan. Ganito kasi yan, galing kami Thailand doon nakaraan. Kaya nagpabili talaga ako ng insekto doon para sa'yo. Pero ano yan, malinis yan. Sa dalawang sunod na talo ko sa challenge, kaya naman ngayon yung pinakamahirap na parusa yung matatanggap ko. Kakaubin ko lang yan, chika. Mainit pa yan, masarap pa yan. Ching! Uy, may palaka pa! Huwag mo kainin! Huwag po ya. Oo, si Said yan! Heto nga pala yung panghuli naming digmaan ni Sight guys, Cube versus Most Cube. Tignan nyo naman yung score guys, 8-0. Mabuti na lang nakabawi ako bandang dulo. Puta na! Punat! Okay, nice game. Oh guys, nice game. Talo, King. Sarap ng ipis guys. Sarap. Saba, buka pa. Guys, did you know that the MLBB M7 World Championship is about more than just intense battles? Yes, OnePlay has officially launched a stunning super collection of trading cards. Today, I have two different sets of physical cards with me. The Elite Series Trading Card Collection and the Super Series Trading Card Official Sample. This card features all M7 players. Okay guys, let's open it. The first one is Daylight. Wow! The next one, Poyet. Wow, the Team Aurora, Lunar, Rosa, and Pagu. Wow! Now for the main event, the Super Series. Let's unbox this exclusive sample. I'm so excited. Let's go! Wow! First, I'm going to show you. These are the sample cards. There are 14 card types with a total of 730 different designs which include the top 8 players, teams, the champions, and more. This card will be combined into different packs based on probability waiting for you to pull them at random. Today, I'm going to focus on the uniqueness and value of each specific card type. Below, you'll see the 14 cards types divided into B, A, S, SP, and so on. Here we go! The first look at the M7 Super Series! Wow! Look at the shimmer! The production value is on another level! To give you a clear look at the collection, I've sorted them into 4 distinct rarity tiers. B, A, S, and SP. Just look at the diversity across these sets. Each series tells a different story of the M7 journey. Take a look at these samples. This is SP cards. There are no signatures yet because we will be going to the venue to have the champion sign them in person. Isn't that exciting? Next, let's look at the level S cards. The with team card features the official logos of each team representing their core visual elements. We have also the materials card showcases each team's jersey designs on the card face. You can actually feel the jersey material right there on the card. Next, let's look at the A-level cards. This category represent the teams themselves. For many fans, support isn't just about a single match but the collective spirit of the entire team. These cards serve as the identity tags for the teams at the M7 World Championship. The puzzle card, a highly engaging category. A single card might look like just a fragment, but once you collect them all, they form a complete team panorama. And the last one is the slogan card. Features the starting players from the 16 teams paired with their official team slogans. This series captures the starting lineup of all 16 participating teams, presenting them alongside their battle cries. Each card is a concentrated expression of a team's spirit and belief. Now, let's look at the B-level cards. First is the players card. This category records individual highlights moment of the players. You'll see their most iconic heroes and classic plays. Each card represents a player's signature moment on the M7 stage. Next is
the logo card. This category full includes the team logos of every participating team in the M7 main event. It represents more than just a single match. It is the official identity of every team on the M7 stage. You can collect, trade, and even exchange them for limited edition merchandise. Since every card is unique and every serial number is the only one of its kind in the world, the collection value is absolutely through the roof. Do you want to own this world premier M7 Super Series trading card collection as well? Tell me in the comments which card you want to collect the most, and I might have some giveaways for you. For more details, make sure to follow at OnePlayOfficial. The S-Series pre-sale starts on January 26, and don't forget you can also visit oneplay.com to make a purchase. Don't miss out. Once they're gone, they're gone. Go get yours now. Good luck to everyone!